Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong balikan dito, bigyan natin ng reaksyon. Ang nangyayaring Senate hearing kahapon kung saan ay in attendance si Bato de la Rosa at si Robin Padilla. At mayroong speech si Robin Padilla dito na kung saan ay medyo kumunot ang noo ko. Hindi ko talaga matanggap yung mga pinagsasabi niya. Hindi niya alam na ang nagpasweldo sa kanya ay taong bayan eh. Akala niya si Digong ang nagpasweldo sa kanya. Binabatikos pa naman si Natore at iba pang opisyalis ng gobyerno. Tarantado talaga. Ito, pakinggan natin. Ito'y courtesy video ng The Rappler. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ops, tigil muna tayo dito Mukhang hindi ko matanggap yung sinabi niya na nagipaglaban daw si Digong sa komunista. Anong nagipaglaban komunista nga yan Napanood niyo ba mga kababayan yung pinalabas ko na video nung kamakalawa, di ba? Yung nag-uusap si Digong at si Joma Sison through itong internet. At doon ay nag-uusap sila tungkol sa komunismo at inamin ni Digong na talagang siya ay kumikiling sa komunista. Kaya nga ay best friend sila ni Xi Jinping din dahil komunista. At itong pakipaglaban kuno ni Digong sa NPA ay hindi totoo yan. Dahil doon mismo sa video na in-upload ko ay naroon si Digong nakipagparty pa sa mga NPA sa bundok. Ayun, di ba? Nakita nyo yun, napanood nyo. Tapos sasabihin ni Robin na nagipaglaban daw si Digong. Muro-muro lang yun Muro-muro lang yun na nagipaglaban siya. Hindi siya nagipaglaban. Nagipag-negotiate lang. Kasi kakampi niya ang NPA At itong si Robin naman sinabi na NPA daw siya. Kailan ba nagiging NPA itong bigotilyo na to, di ba? Hindi naman to NPA at hindi niya alam ang tungkol kay Joma Sison at pag-uusap ni Duterte, ni Digong at ni Joma na talagang magkumpare ang dalawa na yan. Comrades in arms ang tawag sa yan. At ito pa, hinambing ni Robin si Digong kay Marcos. Si Marcos ay totoong makabayan, amigdat. Totoong nagmamahal ng bansa, patriot, at totoong nagipaglaban sa insurgency. Yung NPA. Nagipaglaban sa NPA, totoo. At kaya nga lumayas si Juma sa Pilipinas, pumunta ng Netherlands. Kasi hinahabol talaga siya ng totohanan ni FM. Hindi katulad kay Digong na murumuro lang, drama-drama lang. Parang sa war on drugs, drama-drama lang na gera daw sa drugs. Yun pala sila yung pinakamalaking negosyo. Kaya ganun din sa NPA, padrama-drama lang na may mga sumuko daw. Siyempre pinasuko niya na nakipaglaban daw siya. Kaya ang mga tao ay naano lang talaga, nabudol-budol kasi hindi totoo Si Digong ay kumikiling talaga sa komunista. Yun ang sabi niya dito sa video. Ito panoorin niyo itong video na to. Kapag akong presidente, isang paa ng NPA nasa Malacanang na. Ready for coalition. I will follow the pattern of socialism sa governance. That is really, sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist, and I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist to president. Walang masama sa left. We are more tolerant to the
doubts of government. Mahalaga na sa electoral campaign pa lang, ilinagay na ninyo sa agenda yung programa ng isang left president to be. At siyempre, kapag kayo ay nasa posisyon na, mas marami kayong magagawa. Maipapatupalan ng inyong mga inyong mission at vision. Galit ako sa oligarch, sir. Ayon, huling-huli mga kababayan, di ba? Ito yung video na nakalap natin kung saan nakipag-usap si Digong kay Juma Sison noong buhay pa ito. At sinabi niya, leftist talaga siya at kumikiling siya sa komunismo. Kaya nga, best friend din sila ni Xi Jinping, di ba? Okay, so balik tayo kay Ruben Padilla. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison. Ito talagang bubupla ito, no? Bubupla. Plabubo ang utak nito. Buhay na buhay daw ang komunista sa Netherlands. Paano nagiging komunista ang Netherlands? Ang komunista ay Russia at China. Ang Netherlands ay hindi komunista. Nandun lang si Joma Sison dahil tinanggap ang kanyang asylum ng Netherlands. Kahit sino ay pwedeng hihingi ng asylum basta't hinahabol ka ng itong tinatawag political persecution sa iyong bansa. At totoo naman na talagang wanted siya dito sa Pilipinas noon. At talagang titipukin siya ni Apo Lakay dahil siya nga yung leader ng insurgency na NPA. Kaya wanted na wanted siya. Kaya nakakanlong siya ng asylum sa Netherlands. Pero hindi NPA na bansa ang Netherlands. Tarantado talaga tong bobo plano. Napaka-plabubo na utak. Sabihin ba naman na malakas daw ang NPA sa Netherlands? Bakit may New People's Army sa Netherlands? Hindi yung komunista. Ang komunista ay Russia at China at North Korea. Ay nako, si Ruben Padilla. Kulang sa research eh. Nagsasalita ng kung ano-ano. Okay, balik tayo sa kanya. Dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ayan na naman. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Paano ba nagiging dating rebelde daw siya eh? Tapos tinanong niya pa, bakit daw dinala si Digong sa The Hague? Hindi dinala si Digong sa The Hague. Matagal nang wanted si Digong ng ICC. 2016, 2018, 2019, 2020, wanted yan. Hindi lang makapasok ang ICC dahil nga si Digong ang presidente noon at mayroon pang immunity. Hindi pwedeng ulihin, di ba? Pero matagal nang wanted si Digong sa ICC ng crime against humanity. Kaya nga itong taon lang na ito ang pagkakataon ng ICC. Dahil nga si PBBM ay itong kontra sa sa kontra communism si PBBM. Kaya hinayaan na hulihin si Digong ng Interpol dahil nga wanted ito ng ICC. At hindi Pilipinas ang nagbigay sa ICC niyan. Lang ang Pilipinas sa Interpol. Trabaho lang, di ba? Kasi duty, membro tayo ng Interpol. Pero sa ICC ay tinanggal ni Digong ang ating membership. Pero noong 2018 ay member pa rin tayo ng ICC. Kaya ang kaso ni Digong ay yung mga taon na membro pa tayo sa ICC. 2016, 2018, ganyan. At hindi naman isinama yung panahon na 2022 na hindi na tayo make that 2021, ganyan. Na tinanggal na ni Digong ang membership sa ICC ay hindi na sinama ang mga victim doon. Doon lang ang ICC kumuha sa
mga taon na mayor pa siya sa Davao at hanggang 2018. Ayan. Kaya wanted si Digong. Kahit na ang presidente ay hindi si PBBM, uhuliin pa rin si Digong ng Interpol ng ICC. Yan ang katotohanan. Kaya si Robin nagtanong bakit daw isinurinder. Hindi na isinurinder, talagang wanted yan si Digong. Okay, balik tayo dito kay Bubupla. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Ayan na Alam naman. naman po natin, kahit pa itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinitinay. Ayan, kung kasama niya si Juma at siya ay NPA, so NPA si Digong, di ba? Ganyan lang naman kasimple ang logic niyan. Bakit pumupunta si Robin kay Juma? So sinabi niya NPA siya, ibig sabihin NPA din si Digong. Bakit sabihin niya na nakipaglaban si Digong sa komunista? Komunista pala siya si Robin komunista din dahil NPA. At bakit magipaglaban sila? Di ba? Katarantaduhan, kaya nga murumuro nahuli sa bibig Isda. Isda rin pala ito si Robin. Dahil sa kadaldal, plabubu, bubupla. Sabi nga ang iskal daw walang laman. Kaya ayan, NPA daw siya. At palagi daw siya sa Netherlands kay Juma. So kung ganon, NPA siya, NPA si Digong, NPA si Juma, bakit makipagbarilan si Digong sa NPA, di ba? Bakit sasabihin ni Robin na nakipaglaban? Hindi nakipaglaban. Muro-muro lang yan. Muro-muro lang. Alright. Okay, balik tayo dito. Talagang makasagot talaga tayo dito kay Robin Talagang ang kanyang itong IQ ay pang-standby lang yung mga standby sa mga waiting shed na nagkukuyakoy. Ganyan pati pananalita. Hindi siya nakaabot sa sa level ng mga matatalino. Okay, so ito, pakinggan natin muli ang kanyang mga binabanggit. Pero nakakagulat naman po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Tarantado. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Hindi yata alam ni Robin na mayroong tinatawag na itong tax ang NPA, itong New People's Tax sa mga tao sa Pilipinas. Nilalapitan nila yung mga negosyante, yung mayayaman na mga tao, hinihingian ng monthly tax. Diyan kumukuha ang mga NPA ng suporta. Revolutionary tax ang tawag. At yung sinabi ni Robin na galing daw sa mga OFW ang galing sa ibang bansa, ang tinulong sa rebelde. Talagang walang research, no? Galing lang yan dito sa Pilipinas. Revolutionary tax, kapag hindi ka nagbigay sa rebelde, ay pwede kang maliquidate. Yung mga yung mga nasa heavy equipment sa mga mining, kapag hindi nagbigay ng revolutionary tax, ay sinusunog yung mga backhoe, yung mga bulldozer. Yan ang katotohanan yan. At hindi na kailangan pa ng NPA na mangulikta ng tax doon sa OFWs. Dito lang sa Pilipinas ay okay na. Kaya kulang pa rin sa research si Robin Padilla. Talagang plabubo. Okay, ito. Balikan muli natin. Ano pa kaya ang sasabihin nito? Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo
Nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. Ito ako nang sasagot dito, mga kababayan. Walang tanda-tanda sa krimen, di ba? Kahit na 100 years old ka pa, dahil sa ginawa mo yung krimen, hindi ka naman 100 years old nang ginawa mo yon. Ginawa ni Digong yung krimen niya sa Davao at sa buong Pilipinas. Ay hindi pa siya 79 anyos. Siya ay nasa pa, 70. At alam pa natin na astig-astig pa siya noon, di ba? Hindi pa nagtutungkod. Kaya walang tanda-tanda. Bakit? Pag matanda ka, absuelto ka na ba sa kaso mo na 30,000 ka buhay ang kinitil ng utos ng tukhang, di ba? At meron pa siyang personal na siya mismo daw ang naghulog sa helicopter eh. Yun ang sabi niya. Meron siyang personal na siya mismo ang tumipok. Kaya ang panagutan ni Digong, kahit na matanda siya, panagutan niya yan. Dahil sa hindi nga siya nasintensyahan noon, dahil hindi siya maano sa Pilipinas. Meron siyang impunity. Hindi siya basta-basta dito, mahuli. Kaya nga, pumasok na ang ICC. At ang ICC ay hindi naman inutusan ni Marcos dahil hindi pa presidente si Marcos noon, pinaghabol na si Digong ng ICC. Yan ang katotohanan. At ano ba bang pinagsasabi dito ni Robin Padilla? Yung 2 medalya, ano ba yun? Yung unang medalya ay kay Kibuloy yun. Idol din yun ni Robin Padilla kasi si Kibuloy malaki ang tulong kay Robin Padilla. Pera at istasyon na isimin ay itinulong ni Kibuloy kay Robin. Kaya idol din ni Robin si Kibuloy. Isang medalya yun. Pangalawang medalya ay kay Digong. Baka ang pangatlong medalya kay Bato. Ayan yung kalbo sa gilid ni Robin, paano-ano lang, patawa-tawa lang. Akala niya hindi siya huli ng Interpol. Pagkatapos ni Digong, siya na eh. Siya na ang kasunod niyan, ang kalbo na yan. Kaya bilang ng mga araw na masaya. Di ba? Ano pa ba yung pinagsasabi pa ni Robin Padilla dito? Pakinggan nga natin. Sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Ay, nako. Nandiyan na naman yung komunista. Kayo nga ang NPA. Kayo ang komunista, sabi mo. At meron tayong video kanina na pinakita na si Digong ay komunista din. At sabi nga ni Digong na kapag siya maging presidente, automatic makapasok ang mga NPA sa palasyo sa Malacanang. Kaya lahat ay muro-muro ang war for drugs ni Digong, muro-muro. Ang kanyang pagipaglaban sa NPA, muro-muro din. Dahil actually NPA naman siya. At halos lahat ng ginagawa niya, lahat kasinungalingan. Para lamang sa yung sinabi niya na mag-jet ski siya papunta ng WPS at itatayo niya ang flag ng Pilipinas doon sa sa mga isla. Ginawa niya ba? Hindi, dahil muro-muro nga. Sinungaling na tao. At ito si Robin Padilla, mga kababayan, huwag niyo na itong iboto pa. Bakit nagiging number 1 senador ito? Dahil ba sa bad boy? Anong laman ng utak niyan? Wala eh. Yung kanyang bungo, yung kanyang skull ay hollow yan. At merong utak doon na maliit, parang lang, ping-pong ball. So ano ang palagay niyo, mga kababayan, dito sa pinagsasabi ni Robin? Kayo ba'y maniniwala diyan? Paki-comment sa ating comment section. At sa aking mga avid followers, maraming salamat. At sa mga bago pa lang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam and God bless our motherland, the Philippines.